Pag-usapan po natin sa araw na ito ay may pamagat pong God's Jurisdiction, Human Participation. Pakisabi, God's Jurisdiction, Human Participation. Let me explain this one hanggang tayo ay sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Nakakita na ba kayo ng embassy? Nakita na ako dyan, madalas ko nadadaanan niya pag dumadaan ako sa Ross Boulevard, yung US Embassy. Okay? So, do you have seen a embassy? Sabi mo sa screen, embassy. Embassy. Jurisdiction pa rin eh. Ano to? Die hard sa jurisdiction tong ano natin. Ayaw niyang ilabas yung embassy. Andyan pa ho ba kayo? Ang embassy ho, para sa kaalaman ng lahat, bagamat alam ko, iba sa inyo alam, para sa benefits ng lahat, ang embassy po, ayan, ang embassy ng South Korea, ng Seoul, Korea, yan. Dito sa Pilipinas, embassy ng South Korea, for example, nasa Pilipinas siya, pero ang jurisdiction niya, Korea. Amen? Kaya pag ang mga Koreano ay merong humahabol, tinutugis ng mga Pilipino for some reason, at siya itatakbo sa South Korean Embassy, pag nakapasok na siya roon, wala nang jurisdiction ang mga Pilipino, ang mga otoridad, ang mga sundalo, ang mga polis, at sino mang Pilipino sa Pilipinas. Bakit? Yung embassy nga ng Seoul, South Korea ay nasa Pilipinas, pero ang jurisdiction nasa Korea na siya. Hindi mo na siya pwedeng kantiin. Hindi mo na siya pwedeng galawin. Bakit? Kasi pag ginalaw mo siya pumasok ka sa Korean Embassy, yun ay pwedeng maging signal ng digmaan. Ibig sabihin, pinapasok mo ang sovereign power ng South Korea entering their embassy. Di ba, follow? Naalala nyo ba yung kaso na isang sundalo na pumatay ng transgender? Punta sila sa hotel. Eto, speculation ko lang. Di ko naman alam nangyari. Di naman ako eyewitness. Siguro, akala niya, babae. Kasi ngayon, di mo na ma-distinguish yung lalaki at babae, di ba? Minsan, mas magaganda pa yung mga transgender. Right? Minsan, mas mukhang mabango pa sa babae. Minsan nga, mas mukhang makinis at maputi pa yung mga, di ba? Yung mga, nga, ganun, di ba? Punta sila sa hotel, akala niya siguro babae, syempre, nandun siya sa height. Kaya sa pumunta, talagang, alam mo na, I don't want to mention that word. Siguro, nung malaman, pambihira, niloko ko nito. Nasa height ng desire, tapos, pambihira, pareho pala kami. Pinatay niya. Naalala niyo ba ang pangalan nun? Si Jennifer Laude. Ngayon, iginiit ng Amerika amin ng jurisdiction. Na dapat tayo may jurisdiction kasi siya dito ginawa ang krimen sa Pilipinas, siyempre, superpower, mas malaki. Alam niyo na, walang binubuli ang Pilipinas. Alam niyo naman Pilipinas, lagi nagpapabuli. So, kinuha yung jurisdiction. Saan ikinulong? Sa US Embassy sa Ross Boulevard. So, wala na tayong jurisdiction. Nasa American jurisdiction na siya. Kaya wala nang magagawa ang Philippine government kahit nakagawa siya. Kasi doon siya kinulong sa loob ng US Embassy. So, that is what do you mean by jurisdiction? Now, let us read 2 Corinthians 5:20. We are therefore Christ's ambassadors as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, we be reconciled to God. As we, o tayo, ako, ikaw, as Christians, we are Christ's ambassadors. Sabi mo, Christ's ambassadors. Ibig sabihin, ang Diyos amang nasa langit,
Lahat ng kanyang kalooban, kagustuhan, utos, dadaan sa kanyang ambassador dito sa lupa. Sino yon? Tayo. Sino yon? Ang church ng Panginoon. The Lord, any command of God, any instruction of God, iko-course through niya sa kanyang ambassador. That's why tayong mag-ingat. Bakit? Paglabas natin dyan sa labas, sa araw-araw ng buhay natin, nire-represent natin ang Diyos Ama sa langit. Amen? Makikilala nila ang Ama sa pamamagitan natin kasi tayo ang ambassadors. Any transaction between God and man will course through to His church, will course through to us because we are Christ's ambassador. Do you follow? Amen? And therefore, if you are in the jurisdiction of God, you can invoke the sovereign power of God. I will tell you how. Okay. Dito, simbahan. Pag tinuro kayo, sisigaw kayo simbahan. Dito, sabungan. Pastor, magkatunog. Kasi, lagi naman ng media, yung mga sabongerong pinatay and allegedly tinapon sa Taal Lake. Kaya yung mga nakabili ng isda, ang sarap, may karne ng tao. Joke-joke lang. Sample, pag tinuro ko dito, ano isisigaw? Palakasan, ha? Dito? Ayun. Sabungan. Ulit. Oh. Sabay-sabay. Lakas. Okay. Pag ang tao nasa ang jurisdiction, kanino? Hindi ko kayo tinuro. Nagkamali, akala na tinuro ko sila eh. Ang jurisdiction nun kay Satan. Nasa sabungan eh. Alangan naman nandun ang Diyos sa sabungan. Tama ba? May kausap pa ba ako? Sabay-sabay. Pag ang tao nasa simbahan, kanino jurisdiction yon? Kay Lord. Amen. Andyan pa ho ba kayo? Kaya pwede natin dalhin ang langit sa lupa sa pamamagitan ng embassy ng Diyos. The church is the embassy of heaven. Andyan pa ho ba kayo? Ulitin ko, the church is an embassy of heaven on earth. Next slide. Tama ba? Tama ba? Kaya tayo, bagamat ang Ama sa langit, nandoon sa kanyang trono sa langit, pero nire-represent natin siya sa ating buhay, kaya iniingatan natin yung ating testimony, it reflects God in our lives. Amen? Amen? Kaya lahat kino-course through, pinapadaan ng Panginoon, lahat ng communication, lahat ng pwedeng gawin niya sa tao, anumang instruction, anumang command, anumang blessing, iko-course through niya sa kanyang embassy sa lupa, ang church, at tayo bilang Christ ambassadors. Kaya tayo, pag lumalapit tayo sa tao para ipahayag ang salita ng Diyos, kasi nga, nire-represent natin ang Diyos. Ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Sino nagdadala? Tayo. Tayo ang channel, tayo ang instrument, kasi nga ambassador tayo. At dito sa simbahan ito, pag may pumasok, ito ang embassy ng simbahan. Amen? Hello? Do you believe that? Pag pumasok ka sa jurisdiction ng embassy, kahit nakatutok ang kanyon, hindi pwedeng patamaan ang anumang embassy sa Pilipinas. Bakit? Pag tinira mo ng kanyon o pinaputukan mo lang ng isang bala ang US Embassy, patay ang Pilipinas, gegerahin ng Amerika ang Pilipinas. Bakit? Kasi parang ginera mo na ang Amerika pag kinanti mo ang embassy o pag pinasok mo ang embassy. Because the jurisdiction is now in US pag nasa loob ka ng US Embassy kahit nasa Pilipinas ka. And that is what they mean by jurisdiction. Do you follow? Familiar ba kayo sa isang encouragement? Let go, let God. Sabi mo nga, let go, let God.
Ano ba talagang ibig sabihin ng let go, let God? Unahin natin, let us talk about first let God. Sabi mo, let God. Meaning, pag sinabing natin let God, you allow God to have jurisdiction over your life. Pinapayagan mo na ang Diyos ang may jurisdiction sa buhay mo. Pumapasok ka sa kanyang poder. Do you follow? Amen? So pagka ikaw ay sinabi mong let God, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Ibig sabihin, Lord, ikaw nang may jurisdiction sa buhay ko. Ikaw nang bahala sa buhay ko. Ikaw nang manguna. Ikaw na ang masunod. Do you follow? Amen? That is what do you mean by let God. Kaya nga pag may problema ka, Lord, let God. Itong problema ko na to, di ko kayang solusyonan. But I will let God. Pinapasok mo sa jurisdiction ng Diyos yung problema mo. Am I making sense here? Lord, wala po akong tuition fee. Bayarin na naman, pasukan na naman. Pero sabi mo sa Lord, Lord, I will let God to solve my problem. To provide for my tuition fee. Pinapasok mo sa kanyang jurisdiction. Parang sinasabi mo, Lord, ikaw na. The best ka. Do you follow? That is let God. Now, let us talk about now, let go. Sabi mo, let go. Pag sinabing let go, hirapan na ako sa kanya eh. Kahit anong gawin ko, puro sakit ng ulo. Bitawan ko na nga siya. Sabi niya, magdi-date kami sa araw na ito. Yung pala, iba dinate niya. Hurt ako. Sabi niya, ako lang. Yung pala, sila lang. Di na pala ako kasali. Diyot po ba? Kaya ililet go ko na siya. O anumang problemang meron ka, bibitawan ko na. O namang bagay na nahirapan ka, bibitawan, I will let go. Bakit? Bakit kailangan i-let go? Kasi para makapag-move on. Tama mali? Now, okay lang yun eh. You let God, you allow God to move in your problem, you let go. Pinababayaan mo na, pinagpapasa Diyos mo na. Lahat ng tumarantado sa'yo, lahat ng nangargabyado sa'yo, lahat ng nambuli sa'yo, I let go. And I will let God. Tama? Kaya lang merong responsibility behind let go. Yun ang hindi na check. There is what we call in the next slide, there is behind on something you let go. Meron daw nakatago sa likod ng mga bagay na problemang pinagdaanan mo na nilet go mo. O any relationship that you let go, there is behind of something you let go. Paano ko ba ito papaliwanag? Ganito lang yan. Dapat, pag sinabi mong let go, pag sinabi, okay na, tanggap ko na, sige na, kayo na, okay na, sige, okay lang, sinaktan mo ako, okay lang, may atraso ka sa akin, sige, I will let go. Pero ang problema, hindi natin sine-check bakit ba tayo nakapasok sa problemang yon. Ano ba natutunan mo dapat? Yun ang nagiging problema eh. You let go, but you never learned the lesson. You never think about the root cause. You never think about bakit ka humantong sa ganun? Bakit ka ba na-scam? Hello? Bakit ka ba na-deceive? Bakit ka ba na-daya? Bakit ka ba nanakawan? Bakit ka ba nadukutan? Andyan pa po ba kayo? Hindi natin chine-check, ini-evaluate yung dahilan kung bakit ka nakapasok sa isang problema, sa isang pinagdaanan, sa isang bagay na mali, o sa isang bagay nagpahirap sa'yo. Yes, you let go, you move on, but you must learn the lesson behind. Dapat tinatanong mo, hindi para bakit? Kasi pag natuto ka, nakita mo ang dahilan, di mo na ulitin. Kasi naintindihan mo, napag-aralan mo, na-realize mo, naliwanagan ka sa isang bagay na nangyari sa'yo, na problemang pinasok mo, sa isang bagay na kabiguan, tinatanong mo, bakit ba ako nabigo? And then, you will now realize, and you will now evaluate, and you will now study, and you will have learned your lesson. And that is a responsibility. Sabihin mo, responsibility. Kaya nga, God's jurisdiction, pag pumasok ka, ipapasa Diyos mo lahat, pero may human participation.
Hindi po pwedeng Diyos lahat. Yung pagbabago ng buhay mo, responsibilidad mo yun, decision mo yun. Amen? Si Lord handa kang baguhin, ang tanong, gusto mo ba? Kahit gusto kang baguhin ng Diyos, kung ayaw mo, wala ding magagawa ang Diyos. Kasi hindi mo siya binibigyan ng jurisdiction. Say after me, jurisdiction. Amen? Kaya nga, there is behind on something you let go. You must discover that. Dapat makita mo yung reason, bakit ka nagkaganyan? Bakit mo napasok ang problemang yan? O bakit nagkaroon ng aberya ang buhay mo? You must study, evaluate, check, and learn. Matuto ka para sa susunod di na maulit. Amen ba? Amen. Now, responsibility first before good life. I will repeat this one. Responsibility first before good life. 3 John chapter 1 verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health. Say after me, good health. And that all may go well with you, even as your soul getting along well. Soul, say after me, soul is getting along well. Pag ikaw nasa jurisdiction ng Diyos, dalawang bagay ang gagawin niya. Pagpapalain ka physically. Second, pagpapalain ka spiritually. If you are in God's jurisdiction, but there is a responsibility behind. May responsibilidad ka. Do you follow? Meron tayong tungkulin para makamit natin yung jurisdiction ng ating Panginoon. Think about it. Isipin mo ang bagay na ito. Good life will start in God's jurisdiction. Ulitin ko good life will start in God's jurisdiction. Pag nasa jurisdiction ka, meron kang good life. Pero, may human participation. Yung human participation na yon, ang tawag doon, responsibility. Para mangyari yung physical good life, magandang buhay sa lupa, at magandang buhay sa langit, responsible ka dapat. Amen ba? Amen ba? Now, may tanong ako. Before we go on. Next slide, this question you can see. Saan ba magsisimula ang magandang buhay? Tanong, saan ba magsisimula ang magandang buhay? Gusto mo ng sweldo, ano gagawin mo? Magtrabaho. That is responsibility. Pero yung sweldo is a good life. Amen. Kaya ang mga Pilipino hindi magugutom kasi masisipag. Kaya sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Bakit? Ayaw ng responsibilidad. Gusto kumain, ayaw magtrabaho. Tamad. Sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Do you follow? Gusto mo magkasweldo, magtrabaho ka. That's responsibility. And having your salary later on, that reflects a good life. Di ba sabi ng John chapter 10, verse B, letter B, 10:10 letter B, sabi doon, sabi na pang naparita ko upang bigyan ka ng magandang buhay, mabuting buhay, ganap, masagana, at kasiyasiya. Anong sabi ng John chapter 15, verse 5? Sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches, remain in me, and I in you, so that you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Sabi ng John chapter 15, verse 5. So, sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga, pag kayo nanatili sa akin, sigurado mananatili naman din ako sa inyo, para magkaroon kayo ng maraming bunga. Yung maraming bunga speaks good life. Sabi mo, good life. Pero yung pananatili sa Panginoon, that responsibility. Hello? Lagi tayong may bahagi.
Lagi tayong may parte. Ang nakakalimutan ng maraming Kristiyano, gusto nila jurisdiction ng Diyos, gusto nila pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, paggabay ng Diyos, pero ayaw nila ng responsibilidad. Meron po tayong responsibilidad, kaya sabi ng Panginoon, kung mananatili ka sa akin, sigurado ako, mananatili ako sa inyo, sabi ng Panginoon. So, responsibility mo, manatili ka sa Panginoon. Kasi tiyak mananatili sa iyo. Bakit? Bakit kailangan mo manatili sa Panginoon at ang Panginoon ay manatili sa iyo? Para magkaroon ka ng maraming bunga. That is good life. Sabi mo, good life. Next slide. Anyone who wants to have faith in God has the responsibility to hear the Word of God. Ulitin ko, anyone who wants to have faith in God has the responsibility to hear the Word of God. Sino mang tao ang gustong magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay may responsibilidad makapakinig ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng gusto mong manampalataya pero ayaw mong makinig. Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Bago ka magkaroon ng pananampalataya, kailangan may responsibilidad ka. Gugustuhin mo, sasadyain mo, mag-e-effort ka na makinig ka ng salita ng Diyos. Do you follow? Anong sabi ng Hebrews 11:6? Basahin natin. Pakibasa, 1, 2, ready, go. Malakas. Because anyone who comes to him must believe that he exists. And without faith, it is impossible to please God. Pleasing God meaning you are in God's jurisdiction. Para pumasok ka sa jurisdiction ng Panginoon, para ma-please mo ang Panginoon, you must have faith. At para magkaroon ka ng faith, Romans 10:17, makinig ka ng Word of God. Kaya nga ang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, pakikipag-usap sa Kanya, must be on a daily basis. Amen. Amen. Now, let's talk about the harmony of God's sovereignty and human responsibility. We're talking about jurisdiction, you're talking about sovereignty and responsibility or human participation. Job chapter 1, verse 4 to 12. Makikita nyo yung liwanag ng salita ng Diyos. Job chapter 1, verse 4 to 12. Okay. This is the context. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. Palibasa, ang pamilya ni Job, si Job ay napakayaman. Si Hubel ay payaman. Mayaman. At ugali ng mga anak niya, pag may birthday, isa sa kapatid nila, mag-gather sila, magpa-party, tipar-tipar, magiinuman, magsasaya. Okay, next verse 5. When the period of feasting had run its course, Job would make arrangement for them to be purified early in the morning. He would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking perhaps by children have sinned and cursed God in their hearts. In their hearts, this was Job's regular custom. That is responsibility. Pinayaman siya ng Diyos, binigyan siya ng magandang pamilya, maayos sa pamilya, pero may responsibilidad siya na kapag nag-gather, nagpa-party ang kanyang mga anak, tuwing umaga, mag-o-offer siya sa Diyos at mananalangin at hihingiin na pakalinisin, banalin ang kanyang mga anak. Baka, sabi niya sa isip, baka hindi ko alam, may ginagawa silang kabalbalan. Kaya si Job, ang kanyang responsibilidad ay hinihingi niya na ng tawad ng kanyang mga anak para hindi mawala sa jurisdiction ng Panginoon. Amen? Tignan niyo, exciting po ito. Makikita niyo yung jurisdiction Napakalinaw, verse 6. One day, the angels came, present themselves before the Lord, and Satan also came with them. 7. I know you know the story, pero mas maganda
maulit natin, ma-remind tayo. Sabi ng verse 7, the Lord said to Satan, "Where have you been from?" Saan ka galing, Satanas? Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Lord, sabi ni Satan, panik-panahog po ako, gala-gala. Kaya ingat yung mga gala-gala. Si Satanas din gala-gala, baka magkasalubong kayo o baka magkasama pa kayo sa gala-gala. Kasi yan ang trabaho ni Satanas, gala-gala eh. Tingnan natin yung A. Mabilis naman ng oras. 17 minutes na lang ako. Medyo ngayon pa lang umiinit. Verse 8, sabi doon, Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job?" Sabi niya, di ba nakikita si Job? There's no one on earth like him. Walang katulad niya. Katangi-tangi siya. He is blameless. Siya'y matuwid, walang bahid. Upright, matuwid, a man who fears God and shall evil. May banal na pagkatakot sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. Tingnan niyo po yung verse 9. Verse 9. Does Job fear God? Nothing. Sabi doon, does Job fear God for nothing? Di ba kaya siya natatakot sa'yo sa wala lang? O 10. Parang may gustong tumbukin sa Satanas eh. Verse 10. Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. Kaya siya yumaman kasi naglagay ka ng hedge. Yung hedge jurisdiction. Sabi mo nga jurisdiction. Pag tinignan mo yung definition ng hedge, boundary, bakod. Parang embassy na hindi pwedeng pumasok si Satanas. Pag nasa embassy ka, nasa langit ka, hindi ka pwedeng kantin ni Satanas. Kaya mo lang naman niya pinagpapala kasi hindi siya pwedeng kantin, hindi siya pwedeng galawin Si Satanas pala, kaya panik-panaog, naghahanap siya ng papasukin. Kaso hindi siya makapasok nung makita si Job. Kaya sabi ng Panginoon, nakita mo ba si Job? Sabi niya, Lord, syempre, kaya naman pinagpapala yan, naglagay ka ng jurisdiction mo Hindi ko siya magalaw hindi ko siya makanti Precisely the jurisdiction of God must be imposed. Dapat yun ang ini-impose natin sa buhay natin, sa family natin, na mayroong proteksyon, na mayroong jurisdiction ng Diyos at ang kaaway, hindi pwedeng kantiin ng pamilya mo. Hindi pwedeng kantiin ng mga anak mo, nanay, tatay, magulang mo, sino man. Hindi pwedeng kantiin trabaho mo, negosyo mo, pinagkakakitaan mo. Amen? Kasi nasa jurisdiction ka ng Diyos meron siyang hedge. Sabi mo, hedge. And that is jurisdiction. You put him, the hedge, around him and his household, and everything he has. You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. Next verse. Verse 11. But now stretch your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Sabi niya, tanggalin mo yung bakod, tanggalin mo yung jurisdiction mo, at kakantiin ko yan. Tignan ko kung sasambahin ka pa rin niya. Tignan ko kung magiging matapat pa rin sa sa'yo. Question. Pumayag ba ang Diyos sa suggestion ni Satanas, tanggalin yung jurisdiction? Subukan mong ako magkaroon ng jurisdiction dyan. Tanggalin mo yung hedge, tanggalin mo yung bakod, yung boundary nilagay mo. Papasukin ko kakantiin ko yan. Kakantiin ko yung mga anak niyan, papatayin ko. Yung mga hayop niyan, papatayin ko. Yung mga kabuhayan niya, lahat niya mapipeste. Babagsak yan, magiging bankrupt yan, at isusunod ko pamilya. Papatayin ko yung mga anak niya. That is how it works. But because God is so confident with Job, na hindi siya itatakwil ni Job, hindi siya tatalikuran ni Job, confident siya. Pumayag ang Diyos, tinanggal yung jurisdiction. Pumasok si Satanas sa pamilya ni Job. Ano ang unang ginawa? Lahat ng mga hayop, lahat ng kabuhayan nila nawala, na bankrupt, namatay, naging zero ang kabuhayan niya. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? At pagkatapos, pinatay yung mga anak. Lahat ng mga anak niya namatay. Do you know the story? Pag tinuloy nyo, amen ba? Amen ba? Pero may bilin si Lord kay Satan. Gawin mo lahat ang gusto mo, huwag mo lang siyang papatayin. Ano ang huling ginawa ni Satanas kay Job?
binigyan siya ng sakit. Sa buong katawan, bukol. Ang hirap pigsa. Tadtad ang mukha, tadtad ang katawan, tadtad lahat. Kaya kung matutulog siya, aray. Gigilid siya, aray. Di siya makatulog kasi puro bukol, puro pigsa. Ayan, sakit ng pigsa, di ba? Isa nga lang eh. Hindi ka na makatulog, yung patatad ka ng pigsa. Amen. Pero lumaban si Job, hindi siya pumayag na mawala sa jurisdiction. Nanatili siyang nasa jurisdiction ng Panginoon on a personal capacity. Nung makita yun ng kaaway na Satanas, wala siyang nagawa. Iniwan si Job at ibinalik ng Diyos yung jurisdiction sa buong pamilya niya. Dumami pa ulit ang hayop na alaga nila. Lumawak ba ang kanyang yaman? Mas lalong yumaman. Mas lalong naging doble. Amen. Yung mga anak niya ba dumoble? Nabuhay bang maguli? Hindi na. Pero nanganak pa siya na mas marami. Pinagpahala siyang lubos sa mga anak nila. That is how God works if we are in God's jurisdiction. Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa ba kayo? Dapat lagi tayong nasa jurisdiction, pero may responsibility tayo. Meron tayong tungkulin. Si Job, ang tungkulin niya, araw-araw nakikipag-usap sa Panginoon. Araw-araw nag-o-offer. Araw-araw sumasamba. Araw-araw nananalangin para sa mga anak. Ginagawa ba natin yon sa atin, pamilya? I hope so. I believe so. Kasi para manatili sa jurisdiction. Kaya nga sabi ng Bible, Acts 16:31, very consistent ha. Manampalataya ka, maliligtas ka. At hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Ibig sabihin, manampalataya ka, yung jurisdiction ko nasa iyo, pati yung pamilya mo, ipapasok ko sa jurisdiction ko. Kasi sabi, you and your household will be saved. Hello? Pwede magpalapakan natin ang Panginoon. Kaya ang goal natin sa isang pamilya, may ma-born again lang. Kasi yung pamilya na yun, ibibless, meron ng tulay, may channel na, may ambassador na eh. Alangan naman ikaw, Christian ka, uuwi ka sa pamilya mo, kahit hindi pa sila Christian. Alangan naman may babagsak na missile, patungo sa pamilya mo, nandun ka. Iingatan ka ng Diyos eh. Yung missile, iiwas dahil nandun ka sa pamilya mo. Di pamilya mo, ligtas din. Because of you, right? Amen? Kaya nga, anong tawag sa atin? Tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan, lalo na ng ating pamilya, so that our family will be preserved, so that our family will be enlightened with the Word of God. Are you still with me? Do you follow? Amen? So, malinaw po ang Bible. Now, next slide tayo. A good partnership between God and His people. So yung God's jurisdiction and human participation is a good partnership. I tell you why. Jeremiah 32:8. Just as the Lord that said, diba? 38. Mali ako nang nailagay. 30-38. Okay. Sabi ron, and they will be my people, and I will be their God. Jeremiah 32:38. A good partnership between God and His people. Kaya sabi ng 32:38, sila ay magiging tao ko at ako ang magiging Diyos nila. Amen? Jurisdiction and human participation. Magiging tao ko sila, pero ako naman ang magiging Diyos nila. Amen? So pag sinabing, I will be their God, that is a jurisdiction over you. Pag sinabing, I will be their God, that is your responsibility rather. Pero pag sinabing, I will be their they will be my people, that is jurisdiction. Pag sinabi ng Diyos, akin yan. Tao ko yan. Anak ko yan. Jurisdiction yon. Pero pag sinabing, I will be their God. Magiging Diyos nila ako.
ako, pagka sinabing magiging Diyos ko ang Diyos, responsibility yon. Amen? And that is a good partnership. Now, tingnan natin. Do you believe that life is a matter of choice? Okay, ganito lang yan. Minsan, bibili ka sa department store, bibili ka ng sapatos, mamimili ka. Hindi naman pwedeng, papunta ka sa kasi, bili ako sapatos. Bahala ka na. Kung anong size, bahala ka na kung anong design. Binigyan ka ng barko, tapos ang pangit ng design. Tatanggapin mo? Hindi, mamimili ka. Life is a matter of choice, right? Pag graduate mo ng high school, magka-college ka, mamimili ka ba ng kurso? Tama? SJ, pulis yata ang pipiliin ito, habulin yung mga kriminal eh. Oo ka naman dyan. Di ba namimili? Mapapangasawa mo, di ba mamimili ka? Ba? Pupunta ka sa karinderya, bibili ka ng lunch mo, mamimili ka ng ulam, turo-turo. Kaya nga tinawag na turo-turo eh. Alam nyo ba? Kasi ang alam niyan, turo-turo. Pero hindi nyo alam bakit naging turo-turo. Kasi magtuturo ka, mamimili ka. O yan, yan. Yan, gusto ko yan. O yan, order ako yan. Dalawa. Turo-turo. Tama ba? Life is a matter of choice. Yung mga nanay na may anak na sanggol, ayan katulad ni Jerica, siya mamimili ng damit para sa anak niya. Kasi life is a matter of choice eh. Now, next slide tayo. If life is a matter of choice, then you must make a choice. Tama nga naman. Kung ang buhay ay pagpili, obligado kang mamili. If life is a matter of choice, then you must make what? What? Choice, mamimili ka. Joshua 24:15, hinamon ni Joshua yung Israelita, sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung ayaw nyo nang maglingkod, kung nawawalan na kayong maglingkod kay Yahweh sa Diyos, then choose for yourself this day whom you will serve. Ngayon, mamili kayo kung sino ang paglilingkuran nyo. Ang Diyos ba na totoo? O ang Diyos-Diyosan ng mga napang-asawa ng mga anak nyo? O mga kultura ng mga napang-asawa ng mga manugang nyo? Sabi niya, choose, then choose. Sabi mo, then choose. Then choose. Kaya nga, if-then statement yan. If life is a matter of choice, then you must make a choice. Kaya sabi ni Joshua, then, sabi mo, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates of the gods of the Amorites, in whose the land you are living, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nagamon si Joshua, mamili kayo. Kung ayaw nyo nang maglingkod sa totoong Diyos, context lang tayo Sabi ni Joshua, pambihira kayo for 40 years, nagpalaglag ng mana ang Lord, di tayo nagpagod, di tayo umani, araw-araw pinapakain tayo, lumalaki rin yung damit natin, hindi nasisira. Lumalaki tayo, lumalaki yung mga anak nyo, yung kanilang sandalyas, yung panyapak nila, hindi nasisira, lumalaki din. Tandaan nyo, wala hong mananahi doon. Walang tindahan ng damit doon sa wilderness. Pero habang lumalaki yung mga bata, lumalaki din ang damit nila. Lumalaki din yung mga sandalyas nila. That's how miracle God made in their lives. Sabi ni Joshua, pambihira naman kayo, pinagpala kayo ng Diyos. Naging matapat ang Diyos sa inyo, iningatan kayo sa loob ng 40 years sa wilderness. Tapos ngayon, nawawalan kayong ganang maglingkod. Sige, bahala kayo. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Mamili kayo. Piliin nyo kung sinong paglilingkuran nyo. Ang Diyos-Diyosan ba ng mga manugang nyo? O ang Diyos na buhay? Sabi ni Joshua, pero ako, sabi mo, pero ako, lakas, pero ako, maglilingkod kay Yahweh kasama ang pamilya ko. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Next, wrapping up, malapit na ako. Right and wrong choice. Sabi mo, right
and wrong choice. Pastor, kailangan ba talaga mamili kung ano ang tama at mali? Dapat hindi. Kaso, babalik tayo lagi sa Garden of Eden. Nandun palagi sagot. Di tayo pwedeng lumayo doon sa Garden of Eden. Doon nagsimula lahat eh. Kaya nga nawala tayo sa jurisdiction ng Diyos eh. Di ba? Pinalayas tayo sa Garden of Eden dahil sa kagagawan natin, pinili natin ang mali na wala tayo sa jurisdiction. Na sana kung hindi tayo nawala sa jurisdiction sa simula pa lamang, maganda buhay natin. Hindi natin kailangan mamili. Wala dapat choices. Hindi dapat tayo magkakamali kasi walang pagpili. Bakit? Hindi mo naman alam ang tama at mali. Kaya lahat ng gagawin natin tama kasi walang mali. Am I making sense here? Tama ba? Walang mali kasi hindi mo naman kung anong mali. Kaya lang, nung nalaman mo ang mali at ang tama, doon may pagpili na. Do you follow? Kaya, nalagay tayo sa sitwasyong kailangang mamili sa kung anong tama at sa kung ano ang mali. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Numbers 13:26 hanggang 33. Numbers 13:26 to 33. They came back to Moses and Aaron and the whole Israel community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Ang context nito, context tayo ulit, nagpadala si Moses ng 12 spies doon sa lupang pangako na papasukin nila. Amen? Amen? Yung promised land, jurisdiction yon. Sabi ng Lord, punta kayo sa lupang pangako, jurisdiction ko yon. Ako may-ari nun. Kaya binibigay ko sa inyo. Kaya lahat ng nandoon na nakatira, palalayasin nyo, papatayin nyo. Amen? Ang problema, sabi, Lord, ang ganda ng mga bunga. Yung isang pirasong ubas kasing laki ng mansanas. Kaya yung isang, anong tawag doon? Bugkos ba? Kasi sa saging buwig. Yung bugkos ng ubas parang buwig. Kaya yung bugkos ng ubas, dahil yung isang ubas kasi laki ng, imagine mo yung isang ubas kasi laki ng mansanas, sabi nila, dalawang nagbubuhat dahil mabigat yung ubas. Imagine mo, wala pang 1 kilo, imagine mo, wala pang, tawag ito, isang bugos lang, kakaunti lang, pero dalawa na nagbubuhat. Ganon katindi, ganon kayaman, ganon kasagana ang lupang pangako, flowing with milk and honey. Yun ang report eh. Pero sa 27, kaya lang, sabi mo kaya lang, yun ang delikado pag may kaya lang. 27, tingnan natin yung 27. They gave Moses this account, we went into the land of which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is the fruit. Totoo naman, masagana. 28. Tingnan nyo ha. But the people, yun eh. But. Talaga tong si but eh. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Kaya lang Moses, ang lalaki ng mga tao ron. Giant. In-exaggerate pa, 29. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near and Z and along the Jordan. 30. Bilisan natin. Basta po yung oras ko. Tingnan niyo po yung 30 ha. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go. We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Sabi ni Caleb, take note. No, Moses! Let us go at once. Magmadali na tayo. Lusubin na natin. Kaya natin yon. Magagawa natin magtagumpay. Sabi ni Caleb, bakit? Tanungin nyo, bakit nasabi ni Caleb yun? Bakit yung 10 negative? Bakit si Caleb positive? 31. Let us discover the story. But the men who gone up with
with him said, we can attack those people. They are stronger than we are. Take note, ha? Mas malakas sila sa atin. Nagkaroon ng choices. Sino ba ang pipiliin? Yung report ni Joshua ni Caleb o yung report ng 10? 32. And they spread among the Israelites a bad report among the land they had experienced. They said, the land we explored devours those living in it, and all the people we saw there are of great size. Ito ang mabigat. Negative na nga ang report, pinakalat pa. Alam niyo ba ang negative, mas masahol pa sa fake news? Negative news is far worse than a fake news. Why? Kasi it will create damage. The motive is clear to create damage. Kaya ho, sa Martes session, pinapakalat yung negative. Di ba? Pangkaraniwan sa chismisan, ang pinag-usapan, alam mo, si pare ng lalaki. Ha? Ng lalaki si pare. Di ba? Negative ang pinapakalat. Bakit hindi natin ipauso sa Martes session ang pinapakalat natin yung mabuti? Uy, alam nyo ba, yung anak ni Mare, dati drug addict yun, born again na, drummer na, tumutugtog na. Kaso hindi, sa chismisan, negative eh. Tama ba eh? Kaya nga, bulungan to the max. Kasi tinatago yung negative. Eh kasi kung maganda yung report, ipangangalandakan mo, parang si Caleb eh. No! Tumayo siya eh. With conviction.